Alright! Isang mapagpala at malindol na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sherban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, kung bakit ko sinabi na malindol, kasi hanggang ngayon, meron pa rin hong aftershocks mga kababayan. Malakas pa rin ho yung aftershocks. At saka sa hindi pa nakakaalam, kasama rin ho sa nalindol ang lugar sa Ivan. Kasi yung Bugo City mga kababayan ko, Neighbor Island ho namin yan. At kapag ikaw po magta-travel from here sa lugar sa Ivan to Bugo City, 2 hours and 45 minutes gamit ho ng malaking bangka mga kababayan. So ganun ho, kalapit ang Bugo City dito sa amin. So, doon po sa nangyari sa lindol, doon sa Bugo, di ba 6.9 magnitude yun? So, malakas yung makabayan. Bakit? Kasi malapit sila sa epicenter. Epicenter, ibig sabihin, yun po yung location kung saan nag-struck yung or nangyari yung lindol makabayan. So, ang epicenter, malapit sa Bugo. Di ba? Kaya nga nakikita natin yung balita at saka vlog po ng ibang mga vlogger makabayan na marami pong napiktuhan or nasira na mga bahay. Doon po sa Bugo City, doon po sa Daan Bantayan, sa Midilien, sa Bourbon, sa Sugod, at saka doon rin po sa province of Cebu Makabayan, saka sa Sugbo. Doon kasi ang mas malakas. Kasi nga 'di ba 6.9 magnitude. So dito rin po sa amin, hindi ganun kalayo or difference ang naramdaman namin na lindol doon sa Bugo, dito sa amin makabayan. Kasi kung 6.9 magnitude doon, dito sa amin ay 6.7. So hindi po ganun kalayo makabayan. But so far, okay naman po kami. Minimal lang po yung damage ito sa amin makabayan. Wala po kaming narinig na meron pong nasira na bahay or nasira na infrastructure. Wala po. Kundi meron lang nasira yung mga kagamitan ho sa loob ng bahay. Anyways, gamit lang naman yan eh. Importante dito, yung buhay po ng tao makabayan. So ngayon, kung anon meron kami ngayon ay phobia at saka nervyos makabayan. Until now, meron pa rin hong nervyos at saka phobia. Kahit yung mga kapitbahay namin makabayan, tinanong ko kanina, meron pa rin ho. Kasi nga, sige-sige pa rin ho yung aftershocks. Kanina nga, madaling araw makahabayan, ang lakas po ng aftershocks. That is 4.9. Tingnan nyo, aftershocks 4.9. At saka the other day, madaling araw pa rin ho, 5.1. Kaya kami po ay nagigising madaling araw makabayan. At saka yung iba naman po na aftershocks, papitik-pitik lang ho. Pero kahit papitik-pitik lang po yung aftershocks, ganoon pa rin ho ang feelings namin kung saan nangyari yung lindol last September 30 ng gabi makabayan. Kung anong feelings namin noon, the same pa rin ho hanggang ngayon makabayan. Kasi nga hindi po nawala yung nervyos at saka yung phobia. Alam nyo ba na second time na ho na na-experience si Sir Ivan yung ganun po kalakas na lindol makabayan? Kasi yung una, noong time po sa Bohol. Naalala ba natin yung Bohol makabayan? Di ba ang lakas noon? Nandun po kasi sa Cebu City si Sir Ivan. Ako po ay naglaba sa labas ng bahay makabayan. Yun nangyari po yung lindol sa Bohol. Nandun po ako sa labas ng bahay naglaba. Noong nangyari po the other day na lindol, nasa loob po ng bahay makabayan. Kasi nga 'di ba tumama yung lindol 10 PM ng gabi makabayan. Isipin nyo, pantulog na ho yan, 10 PM. Yung asawa ko, yung mga anak ko, tulog na po sila lahat makabayan. Si Evan, ako na po yung gising. So nangyari yun, talagang na-nervyos lahat. Kasi nga 'di ba kapag ka po ay tulog, tas bila kang magising makabayan, iba talaga yan yung feelings eh. Tas iba rin po yung feelings na tumama yung lindol na malakas nasa loob ng bahay versus nasa labas ka ng bahay makabayan. Yes, malaki po ang pagkakaiba. Kasi kapag ikaw po ay malindol sa loob po ng bahay, parang kang karton na ginaganon mo sa loob makabayan, di ba? Iba talaga ang feelings eh. Unlike nasa labas ka ng bahay, mawala ka agad po yung nervous makabayan. Mawala ka agad yan. Pero kapag ikaw po ay nag-experience na malakas na lindol na sa loob ng bahay, matagal talaga mawala yung nervous makabayan. At saka nung time na yon, nung time po na tumama yung lindol, nagtakbuhan kami lahat doon sa taas po or materik po na lugar makabayan. Kasi nga 'di ba ang lugar po sa Ivan ay malapit po sa dagat. Yes, nandiyan na po yung dagat. Meron kasi napakalat ng fake news na daw biglang nag-low tide yung dagat makabayan. So kapag mag-low tide yung dagat, biglaan yon, siyempre meron kasi yung
signal mga kababayan, at kapag biglang mag-high tide kaagad-agad, baka magka-tsunami mga kababayan. So doon po kami natakot. Nagpanik lahat ng tao mga kababayan. Tumakbo lahat doon po sa mataas na lugar. Ang daming nga nakagulo talaga uminit na yung ulo kasi nga traffic na traffic. At saka marami rin pong nag-aaway mga kababayan. So yun po nangyari, di ba? Hindi kami nakatulog ilang araw. Alam niyo ba na natulog po sa Evan, dyan lang po sa labas po ng bahay mga kababayan? Kami, nag-tent kami dyan sa labas. Kasi nga palagi pa rin pong nag-aftershocks. At saka malakas pa rin po yung aftershocks mga kababayan. At ayaw pong pumasok ang aking pamilya sa loob ng bahay. Kasi nga na-phobia at saka na-nervous mga kababayan. Hanggang ngayon. Pero at least ngayon, natutulog na ho sa loob ng bahay. At saka medyo nakatulog na po ng konti sa Evan. Kaya nga hindi ako nakapag-vlog kaagad. Kasi nga nawawala pa rin po yung ilaw at saka lalo na kapag malakas-lakas ng konti yung aftershocks mga kababayan, mawala yung bigla yung ilaw, mag-burn out at saka nandun pa rin po yung takot. So anyways, so far okay naman po kaming lahat. So tayo po nagpadala po ng tulong doon sa Bugo mga kababayan. Kahapon. So biglaan kasi yun kasi meron pong taga-Bugo na pumunta dito sa aming lugar, nakabangka kasi sila. Kasi nga grabe talaga yung nangyari doon mga kababayan. Until now, marami pa rin po mga kababayan natin na natulog sa gilid lang po ng daanan mga kababayan. Until now. At saka nahihirapan sila doon sa tubig, pagkain, at saka yun po ang ipinadala ko kahapon doon po sa bangka mga kababayan. Kaya lang hindi ganun kadami. Bakit? Kasi nga biglaan sila mga kababayan. Hindi kami na-inform. Kahapon kasi, nung tumawag po yung kakilala namin, kasi daw meron kasi nag-advise sa amin na merong taga-Bugo na pumunta dito sa amin, nanghingi po ng tulong. Nandun kasi ako sa ibang lugar. Meron kaming pinuntahan po ng aking asawa mga kababayan. So, nung tumawag sila, hindi kasi sila daw magtatagal. Babalik sila kaagad doon sa Bugo. Bakit? Siyempre, marami kasi mga nagugutom doon mga kababayan. Marami pong nagugutom. Wala nang kain. So, anong nangyari? Nag-panic buying ho kami. So, ilang pong karton na tubig, ilang karton po na mga noodles, mga cans, mga damit nila or kagamitan kasi yun po ang kanilang pangunahing kailangan nila ngayon. Yeah, di ba? Yung tubig, pagkain, noodles, basta yung pagkain mga kababayan, saka yung clothes nila. Kasi nga yung mga clothes nila mga kababayan ko, yung damit nila nandun kasi sa loob po ng bahay. Di ba? Kasi di ba, marami pong mga nasira na bahay, talagang nadurog durog-durog talaga So doon po sa nangyari sa lindol po sa Bugo mga kababayan, ang dami rin pong kumalat na mga fake news. Diba na dami talaga napakalat po ng fake news, lalo na siniraan nila si PBBM. Kasi meron pong una napakalat itong si Kificho makabayan. Naalala ba natin si Kificho, yung si Crescent Loritacho makabayan, yung babaeng umiyak doon sa Tricom na pinaiyak po ni Abante. Yun po ang unang napakalat ng fake news. Kasi ang kanyang sinabi, nagpaplano pa lang daw si PBBM, nandun na daw sa Cebu, si Sara Duterte makabayan. Di ba yun po ang kanyang sinabi? At yung post po ni Kificho, nag-viral yan makabayan. Siniraan nila si PBBM. Di ba gunggong talaga Hindi kasi inisip na mga DDS na mga gunggong, inaniwala ka agad dito sa post po ni Kificho na nung time po na nag-struck yung lindol, minutes after, meron na hong kaagad po inilabas na direktiba si PBBM sa mga ahensya natin. Marami na po mga tauhan si PBBM, mga agencies, kaniyang kabinete, tinawagan na po yung governor mismo ng Cebu City makabayan, binigyan na ng direktiba ni PBBM. Hindi muna pumunta kaagad si PBBM doon sa Cebu City at saka sa Bugo at saka doon po sa part po ng Bugo makabayan, mga karating lugar nila, kapitbahay. Bakit? Kasi pumunta si PBBM doon po sa Masbate. Yes, 'di ba? 'Di ba yung before po nangyari yung lindol makabayan, nagkaroon po ng malakas na lindol doon sa Masbate. Marami pong napektuhan doon ng mga kababayan natin makabayan. So doon muna pumunta si PBBM. And after that, pumunta si PBBM diretso sa Cebu and also doon rin po sa Bugo City makabayan. Kaya nga 'di ba nagkasabay si Sara at saka si PBBM pagdating doon sa Bugo makabayan. Una lang ng konti.
itong si Sara. And after that, dumating rin po after 45 minutes yata to 1 hour si PBBM doon sa Cebu. Pero ang ginawa ng mga DDS, hinanap nila si PBBM at saka meron pa kang napakalat po ng fake news mga kabayan ko, naghinambog ho. Naghinambog yung isang Cebuano, Cebuano si Ivan, yung isang taga Cebu makaabayan, wala naman sure taga Cebu talaga yun, baka siguro yun po taga Davao makaabayan, tas meron kasi siyang ipinost na hindi daw kailangan ang presensya ni PBBM doon sa Bugo at saka sa Cebu City. Hindi daw kailangan si PBBM doon, hindi nila kailangan si PBBM. Di ba gunggong talaga eh. Alam nyo si Sara Duterte makaabayan, pumunta ng Bugo, inuna, nagpa-photo ops doon sa mga namatayan. Yun pong una kong nakita na picture ni Sara na kumalat ho sa kanyang account makaabayan. Na instead ang dapat yung uunahin muna kung paano i-disseminate yung mga pagkain, yung mga tulong nila galing po sa budget daw, sabi nila budget daw ng OBP, ang inuna niya, pinuntahan niya yung mga namatay. Bakit? Nagpa-picture do makaabayan. December po, sa ginawa ni Bongo, ang unang picture na kumalat, pumunta ng namatay, nagpa-picture lang makaabayan. Diba? Kung talaga eh. Parang nagiging trademark no, ng mga DDS o ng Duterte family or mga cronies nila na una nilang pupuntahan yung mga namatay makaabayan. Kasi yan ang gawain ho ni Digong noon. Kapag merong kalamidad, unang pupuntahan yung mga namatay. Magpa-picture doon makaabayan. Ang ginawa ni PBBM, hindi pa nakareact si Sara Duterte, marami na hong tumulong. Marami na hong gumalaw makaabayan. Una, mismo ang LGUs, di ba? Yung DSWD, yung sa DOTR, nandun na ho, DOH. Nauna na po yung kabinete ni PBBM. Pati po si Gov. Pam Baricuatro makaabayan. Alam niyo ba na binanatan ngayon ng mga DDS itong kanilang governor ng Cebu na si Pam Baricuatro, di ba siya po ay DDS makaabayan? Binanatan ho, binoykot ho ng mga DDS. At yan po ay sa pangunguna ni John Abines. Naalala ba natin si John Abines makaabayan? Yung nagsabi ho na DDS na pisot daw si General Torre. Naalala ba natin yan? At saka diba siya po ay naaresto po ng kapulisan kasi meron siyang warrant of arrest makaabayan na libel. Diba? Libel case ho dito ni John Abines. Siya rin po ang tumira, binanatan niya itong si Pam Baricuatro makaabayan. Ang sabi ni John Abines, Cebuanos, we are betrayed. Someone used the Duterte flag but she loves and linked PBBMs as the makaabayan. So according to sa balita, pro-Duterte na si John Abines nagalit kay Cebu Governor Pam Baricuatro dahil sa pagpasalamat kay PBBM. Sa isang post ni John Abines, Cebuanos daw ay tinaksilan ng isang tao na ginamit daw umano si Duterte at kay BBM na sumusunod makaabayan. Nagsalita ng basto si John Abines sa isang politiko na kung saan tagadila na nang masilang bahagi ng katawan ng ang Cebu Governor Pam Baricuatro kay PBBM. So ito po ang post ni John Abines makaabayan. Alam niyo ba? Yan kaagad po ay tinanggal ang post ni John Abines makaabayan. Kaya titingnan ninyo yung account ni John Abines na wala na po ang account na yan. Baka siya po ay napagalitan makaabayan or baka siya po ay napahiya. Kasi instead na titirahin po ng Cebuano, ng taga Cebu, ng taga Bugo, itong si Pam Baricuatro dahil sa kanyang pagpapasalamat doon kay PBBM, nabaliktad. Si John Abines ang kinuyog makaabayan. Diba nabaliktad sila? Ang ginawa po ni Pam Baricuatro, kinonfirm niya na talagang umaksyon kaagad si PBBM. Itong sinabi ni Pam Baricuatro, ito po ay ebidensya makaabayan na talaga pong tumulong si PBBM, umaksyon kaagad, marami ng tulong ang nabigay doon sa lugar po ni Pam Baricuatro na kahit nilalait nila si PBBM, di ba tinitira nila lagi kasi according po sa mga DDS, ang Cebu City daw, Duterte World makaabayan, baluarte daw ng mga Duterte. Pero ano ang nangyari? Mas na-praise ni Pam Baricuatro at ng mga kasamahan niya ng mga mayors makaabayan si PBBM.
kasi maganda po ang ginawa ni PBBM. Maganda po yung plano at saka direktibang nagawa ni PBBM doon po sa pag-response niya, responde niya sa nasalanta ng bagyo at saka ng lindol makabayan. Kaya humanga si Pambari 4. And according po kay Pambari 4, kasi nga binanatan po niya yung napakalat po ng fake news, ito si Jun Abines, sinabihan niya na sa time in crisis, sabi po ni Pambari 4, sa time in crisis, dapat walang kulay-kulay. Tulong muna. Which is tama naman talaga kapag ganito po na panahon makabayan, meron pong kalamidad, dapat wala munang kulay-kulay. Tulong muna. Yung mga banata natin sa politika, siyempre sa ibang araw na ho yan. Marami hong araw. At kapag ganito po ang mga nangyayari, meron pong kalamidad, dapat tulong muna tayo. Pero nakafocus kasi ang mga DDS sa mga paninira makabayan. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Ito po confirmation na kung saan pinasalamatan po ni Pambari 4 at ng mga mayors ng Cebu City, ng Cebu Province, ng Bogo, ng doon po sa some part po sa Bourbon Makabayan, pinasalamatan kasi lang si PBBM at saka lalong-lalo na nakita po ng governor at ng mga mayors, mahal na mahal po nila si PBBM. Di ba nung lumapit na po si PBBM doon sa mga taga-Bugong Makabayan, talagang niyakap nila talagang umiiyak sila, talagang natuwa sila na nakita nila si PBBM na nandun, pero sinisiraan pa rin po ng mga DDS. At yan po ang hindi nagustuhan ni Bari 4 at ng mga mayors. So ito po ang ebidensya na talagang umaksyon kaagad si PBBM. At saka meron pa nga nagsabi makabayan, I think mayor yata yun or si Pamba yun, na si PBBM lang daw ang nakagawa nito makabayan. Kaya nga masyadong mainit ngayon ng mga DDS dito kay Pam. For more details, let's watch this. Itong kailangan sa amin na gusto ninyong para malaman namin para maumpisa na namin i-arrange yan. Last thing, Mr. President, I think I can speak in behalf of all the mayors of the 4th District and including the 5th District. Nandito yung Sogod, also na natamaan din, and Bourbon. I would like to thank you, Mr. President, and your team for helping us. Less than 72 hours, we are all here. May ilaw na along the highway and may power na. Ang daming tulong. Thank you very much, Mr. President. We had to split the team because half went to Masbate with me yesterday. The other half went to came here immediately. The Secretary Gilbert was, I think, the first one to arrive here because because when I received your note, I told him, wag ka nang sumama muna sa Masbate, doon ka sa Cebu because it's a different kind of a response that is required. On that note, hello. On that note, Mr. President, thank you so much for responding last evening of the earthquake, and to all the national agencies for being here right away and helping us with the rescue operations. To all the donors and the volunteers, thank you ever so much, Mr. President, and everyone from the bottom of our heart, from the provincial government. As they say, the national government cannot do it without the local governments. We cannot do it without our first responders. We cannot do it without our volunteers. So, as they say, we win as a team. We are a team. That is why we get to do the work. Basta tayo lahat nagko-coordinate, nag-uusap, mabilis ang pagdala ng rehabilitation, ng relief goods. Kaya basta nagtutulungan tayo. That is the effect of that. So, no thanks necessary. We are working together anyway for the betterment of the poor victims that they have had. Diba? Napahiya ang mga DDS makabayan. So after po na okay ng lahat, in order na po lahat makabayan, nandun na po yung tulong sa mga kababayan natin, naibigay na po ni PBBM ang mga kailangan po natin mga kababayan na naapektuhan po ng lindol before siya pumunta doon sa mga namatayan. At yan po ang maganda dito kay PBBM. Kasi nga, hindi lahat po ng mga lakad ni PBBM merong pictures makabayan. Nakita ko doon po sa mga ibang mga vlogger, hindi po lahat na ipakita po sa social media. Yung pumunta si PBBM doon po sa mga namatayan, hindi po na picture makabayan. Well, I'm not sure kung yun ba ay ipinost na ibang mga vlogger. Pero pumunta po si PBBM doon po sa mga namatayan makabayan. Pero itong si Sara Duterte at saka si Bongo, inuna nila pag-post
yung pagpunta nila doon sa mga namatayan makabayan. Kasi nga yan po ay trademark po ni Sara. 'Di ba? Kasi nga para makuha niya yung yung sentimiento ng mga kababayan natin para maawa mga kababayan. Kasi nga si Sara, yan po ang kanyang gawain. Papotoops kaagad. And speaking of Sara Duterte, nagpunta siya doon sa Cebu at saka doon po sa Bugo mga kababayan ko, nagpakain po ng lugaw. Alam niyo ba? Hindi sila makakain ng lugaw kapag hindi pipirma mga kababayan. Tas sabi ba nga ng mga DDS, fake news daw yon? Totoo yon. Mismo ho ang mga DDS ang nag-post doon. So sila dito yung mga DDS, ang palusot nila, hindi daw sila magtataka kung yan daw ay gagamitin ho na paninira ng mga makamarcos na makabayan, yung mga sumuporta po sa gobyerno. Hindi daw sila magtataka na yun daw ay gagamitin na paninira sa kanilang poon ni Sara Duterte. Kasi nga diba tayo po yung magtatanong, bakit kailangan pa ho ng pirma makabayan? Hindi kaya gagamitin yon sa parang hindi natin ko alam kung ano ang kanilang plano doon makabayan. Basta wala akong sinabing iba, kundi sinabi ko lang po doon sa ating Facebook account na si Sara napakain ng lugaw pero kailangan po ng pirma. Which is totoo yun. Pero hindi ko na sinundan ng ibang caption makabayan. Kasi nga siyempre, di ba, gobyerno ho yan hindi tayo alam ang kanilang plano, but yun po ay totoo. Napakain ng lugaw si Sara pero kailangan po ng pirma makabayan. At hindi yun maitatanggi ng mga DDS. Bakit? Mismong DDS ho ang nag-post ng makabayan. So ngayon, marami sila mga fake news. Like for example, sa 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Diba meron po tayong nabalitaan na dinala ni PBBM sa affected po ng Lindol, dinala niya yung programang 20 pesos per kilo na bigas. Pero ang ipinakalat ng mga DDS, nagbibinta daw sa panahon ng crisis makabayan, sa panahon daw ng sakuna. Ang hindi alam na mga DDS na mga tanga na mga followers, hindi kasi nila binasa yung buong balita makabayan. Ang ibig sabihin, 20 pesos per kilo na bigas, yan po'y pangalan ho na programa ni PBBM. Pero hindi yan ibinenta dun makabayan. Yan po'y ipinamigay ng libre for 1 month sa mga naapektuhan ng lindol makabayan. Yan po ang totoo. Huwag maniwala dun sa mga DDS, nagbibinta daw ng bigas si PBBM sa panahon daw ng sakuna makabayan. Mautak ho yan si PBBM. Alam ho ang kanyang ginagawa. Alam niya kung paano gagawin at gagampanan ang kanyang pagiging presidente. Si Sara Duterte, kaya ba niyang magiging presidente? Kasi alam mo natin ang lahat ng mga ginagawa ni Sara Duterte ay para gawin niya ang presidente or gawin niya ang posisyon ni PBBM na maging presidente makabayan. Kasi yan po ang kanyang plano at saka goal kung bakit lagi siyang naninira sa ating gobyerno at lagi pong naninira kay PBBM. Kasi gusto niyang gawin ang posisyon ni PBBM bilang presidente makabayan. Ang tanong natin dito, kaya bang kampanan ni Sara Duterte ang pagiging presidente? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So mga kababayan ko, ang dami pa rin mga fake news. Like for example, ipinakalat nila na daw si Atty. Claire nagsabi na sabi po doon sa caption na ipinakalat po ni Jason Sa at saka ipinakalat po sa isang nagangalan po na win-win-win yata yan, taga Davao makabayan. Tapos lagi niyang kasama-kasama ni win-win-win yung si John Abines. Ang sabi kasi dito sa caption, kung si ex-governor Gwen Garcia sana ang nanalo na governor ay hindi sana ganun kalakas ang lindol na makabayan. Yan daw ang sinabi ni Atty. Claire, Yusek Claire during sa kanyang press con last October 1, 2025 makabayan. Kahit hindi na ho natin puntahan ang press con ni Yusek Claire, sigurado tayo hindi yan sinabi or walang sinabi na ganyan si Yusek Claire makabayan. Sigurado. Hindi naman ho tanga at saka bobo si Yusek Claire. Alam niyo ba na wala pong press con si Yusek Claire October 1. Diba October 1 po nakalagay po sa kalang date makabayan? Wala pong press con si Yusek Claire October 1. Nagkaroon po ng press con sa RTBM yung sa grupo ng NTF LCAC makabayan at wala doon
si Yusek Ler. Kasi ang nag-moderate doon, ang moderator doon during po sa press con sa NTF-ELCAC ay yung si Wilda. Wildang ba siya or Wilda Hidalgo? Si Secretary or Assistant Secretary Rowena Wing Hidalgo doon mga kabayan. At saka siya po ang kasama doon sa taga NTF-ELCAC. Wala po si Yusek Ler. So doon pa lang ho, madidibang na natin itong magunggong na to. At saka kahit hindi natin puntahan yung RTBM na channel, alam natin hindi yan sasabihin po ni Yusek Ler, 'di ba? Kasi kapag sasabihin niya ni Yusek Ler, alam niya na gagamitin niya ng mga DDS against sa kanya makabayan. Yan po ay fake news. Ipinakalat yan ni Jay Sunsa, ipinakalat yan ni John Abines, ipinakalat yan ni Win at marami pang mga gonggong, mga tanga na mga DDS followers naniwala kaagad sa post na mga DDS vlogger nila. Diba? Gonggong talaga eh. So, dito po mga kababayan ko, meron ng post yung, I'm not sure kung ito ba ay taga Cebu City. Kasi nga, si PBBM, di ba nakita natin sa picture na gumanon siya sa isang building makabayan. So, merong inilagay po na caption ang mga DDS. Sabi niya, PBBM, natunok og lansang samtang nag-check up sa mga balay nga nahugno sa linog. Ibig sabihin in Tagalog, si PBBM daw natusok ng pako makabayan. Natusok daw ng pako during sa kanyang pag-check up sa mga nasira na mga establishmento doon sa linog makabayan. Natunok daw or natusok daw ng pako. Gunggong talaga eh. Tingnan nyo kung gaano sila katarantado makabayan. Gusto talaga nila na masakdan si PBBM or gusto talaga nila na matigi si PBBM. Kasi nga kung titingnan natin ang mga comment dito ng mga DDS followers, sabi na, titanos na yan. O, di ba? Gunggong talaga. Gusto lang matitanos makabayan. Sabi ba dito, nga nung wala man pa safety shoes, bakit daw hindi nagsuot ng safety shoes? Sabi ba dito na kadramahan, nagdinaghag daw, matunok gyud marisi. O, di ba? Course yan makabayan. Parang nakarma daw. So, gusto talaga nila na matusok ng pako itong si PBBM. Pero marami ang napahiya. Kasi nga, hindi napakita doon yung nababash kay PBBM na ex-mayor na si Mike Rama makabayan na kung saan ang dami niyang mga sinasabi. The other day, hindi pa nag-struck yung lindol doon sa Bugo City makabayan. Diba? Anong sinabi Sir Ivan ni Mike Rama? Ipapakita ko sa inyo. For more details, let's watch this. Presidente yun, he should step down. He should resign. That is the solution. As far as I'm concerned, the only thing, sad to say, but the problem has to be him. Sir, that's the first time that we've heard you saying that for a long time. Remember, we were here February of 2024. We covered your event with former President Duterte with the intention of praying Rally for the country. for the country, for both the president and the vice president, and even including Digong, that he continues to have health, so that he will continue to be also being listened to by the president and the vice president, so that what we've been promising, what they have been promised, progress, prosperity, and peace will be achieved. But what had happened? Trillions of debts over. Number two, issue on the word bangag that has not been confronted. The political test has not been, in a way, for purposes of easing the tension. Number four, the issue of Tantoko, the kidnapping, the snatching of no less than our chairman, but the mayor now of Davao. I do not know whether the 20 pesos rice have really been reaching in all households. Poverty. And now the flooding goes. And
I cannot imagine what the ending will come. And the washing of hands. And that is very bad. The washing of hands. As if the president has nothing to do about it. And that is where I have felt enough is enough. He's my friend. It hurts me. I rooted for him. Campaign for him. I campaigned for him. Now with all of this, what I call and I have seen, the only way I can feel resignation should be the answer. Okay, so itong kanyang interview mga kabayan ko before nangyari ho yung lindol doon sa Bugo. So ang nag-interview sa kanya yung taga SMNI po ng mga vlogger, 'di ba? In short, ang kanyang gusto na mag-resign na sa pwesto si PBBM bilang presidente kasi hindi nasunod ang kanilang gusto mga kabayan. 'Di ba? Yun lang po ang gusto niyang sabihin. Ang daming palusot-lusot talaga eh. Gusto niyang paparesignin si PBBM bilang presidente kasi hindi nasunod ang kanilang gusto na despite daw na tinulungan nila si PBBM, ibinoto nila, ikinampanya nila, pero yun daw ang ginawa ni PBBM sa kanilang makabayan. Hindi daw sila tinulungan. Bakit naman gagawin ni PBBM yung gusto nila ikatarantaduhan ang kanilang gusto makabayan? Gusto kasi nila na hayaan na lang si Digong hindi arestuhin or papauwiin na nila dito sa Pilipinas. Gusto nilang tutulungan ni PBBM. Meron ng kaso ito si Digong, 'di ba? May kaso si Digong doon sa ICC. Alangan naman na yan po ay pipigilan ni PBBM iyari ang Pilipinas, 'di ba? Meron ho tayong responsibilidad sa ICC kasi meron hang kaso itong si Digong. May responsibilidad tayo sa taga-Interpol. Kaya ipinadala ng ating gobyerno si Digong doon sa ICC. Doon sila galit makabayan. At diba meron po siya sinabi tungkol kay Sara Duterte kasi daw hindi niya pinapaboran ni PBBM itong si Sara Duterte. Alam ho natin na ang gusto ni Sara ay magiging presidente makabayan. Hindi kaya ni Sara magiging presidente. Noon pa ho nakita na ho natin na hindi qualified maging presidente ang isang sinto-sinto na babae makabayan. Isang sinto-sinto na BP na madali lang magalit. Kapag magalit, wala na ho sa tamang isip. Iba-iba na po ang sasabihin makabayan. Magiging violente na. Diba gusto nyo ganyan po ang magiging presidente in the future? I don't think so. Delikado hong Pilipinas. Malalagay po sa alanganin ang Pilipinas. At hindi malayo, ibibinta na ho yung Pilipinas doon sa taga-China makabayan. Kasi nga kitang-kita na ho natin, taga-China at talagang tuta ho ng China, itong si Sara Duterte at ang pamilya Duterte makabayan, di ba? Alam niyo ba na nung time po na nandun si PBBM doon po sa Bugo City makabayan tsaka sa iba pang lugar, hindi napakita si Mike Rama. Bakit? Kasi siya po ay napahiya. Lalo na pinasalamatan ni Pambari 4 si PBBM dahil po sa agarang pag-aksyon ng ating gobyerno at saka yan po sa pangunguna ng ating presidenteng si PBBM. Ayaw kasi nila na magpasalamat si Pambari 4 kay PBBM or i-praise po ng mga mayor dyan sa Cebu si PBBM. Pero hindi yan nila mapigilan. Bakit? Nakita kasi sa taong bayan, nandun po sa province of Cebu, sa Bourbon, doon po sa ibang lugar po dyan sa Bugo, na talaga pong mahal na mahal nila si PBBM. Nakita nila talaga pong very hardworking po ang ating presidente makabayan. Ginawa niya ang lahat para po sa taong bayan. Kaya siya po ay hindi napakita. And next, alam nyo ba na yung kanta ni Sara Duterte na sila daw ay apoy mga kababayan, 'di ba? Merong kanta ito si Sara during po sa noong September 21 po na rally mga kababayan na kami ay apoy. 'Di ba? Naalala niyo yung kanta na 'yan? Doon po nangyari sa Davao ang kanyang kanta mga kababayan. Ibig sabihin, nag-backfire kay Sara Duterte yung kanyang kanta. Kasi nung kinanta niya yan, during po sa rally, gusto kasi niya na susunugin na mga nagrarally yung palasyo or yung Malacanang makabayan. Nangyari ba? Hindi. Pero nangyari ho the other day doon sa Davao City. 400 po kabahay ang natupok po ng apoy makabayan. Kaya nga 'di ba ang dami mga post ngayon na yung kanta ni Sara Duterte nag-backfire sa kanya.
doon nangyari ho mismo sa Davao City mga kababayan, di ba? For more details, let's watch this. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakim, durugin na taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman, taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman, taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. O, di ba? Nag-backfire sa kanya yung kanyang kanta mga kababayan kasi noong time na yon, yan po'y kinanta niya nung rally September 21. Kasi gusto niyang susunogin na ng mga nagrarally yung Malacanang mga kababayan. Pero hindi nangyari. Ngayon, doon sa Davao, nangyari ang kanyang kanta mga kababayan. O, di ba? So ngayon, basahin muna natin. At syempre, pasalamatan ho natin ating mga viewers na nag-like and also nag-shares po ng ating vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang belated happy birthday kay Randy Zeismore. Greetings card from Abby Smith. At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Mayroon siyang 62 na mga comments. Nandyan rin si Joliet Sonakawa. Mayroon siyang 29 na mga comments. Uzay Neti. Mayroon siyang 19 na mga comments. Nandyan rin si Sandra Maranon. Mayroon siyang 15 na mga comments. And Rita Mejia. Mayroon siyang 15 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Jean Rabara from UK, Tess Gatmarin, Mix TV. Nandyan rin si Lena Sabado, Noel Narcida, China Angeles, Hi to ME. Nandyan rin si Kelly Capuno, Michael Vinas, Rosario Estoche, Danilo. Nandyan rin kasama natin si SV Aki, Nina Hermoso, Lai Irabon, Hi to Ninoy Saladino from Hong Kong. I-shoutout natin ang kasama po si John Nacario, Evangeline Sanchez, Gloria Marquez, Banes Milagros, Christina Calda, and hi to Benjamin Maypay. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang isang interview ng isang OFW. Siya po'y tinanong kung ano ang kaibahan, kung ano ang kanyang nararamdaman sa pamumuno ni PBBM kontra doon sa panahon ni Digong Makabayan. For more details, let's watch this. Mensahe po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para kay Bongbong Marcos Jr., dati po, bongbong ako. Bongbong talaga ako dati. Yung nag-ano pa dyan sa court, yung nag-ano, bongbong talaga ako. Pero nung naging Duterte po ako. Tapos hanggang anong nandun ako sa Bahrain, Duterte po ako. Pero nung napansin ko po nung yung pumunta po ako ng embassy, maraming pagbabago, naging okay. Ngayon, Bongbong Marcos na po ako. Bongbong Marcos. Siyempre, hindi naman tayo kasi dati balita na yung PhilHealth natin. Pero na-meet ko po yung Vice President na si Sir George na pumunta sa Bahrain. Then, na-explain po niya at saka na ngayon pati mga malalang sakit na credited na po ng yung ng PhilHealth. Hindi po katulad dati na yung mga malalang sakit katulad ng breast cancer, mga hindi po sakop ng PhilHealth. Pero ngayon po na si Bongbong Marcos po, na po, yung parang
sakop na po lahat yung mga sakit. Kaya sobrang tuwa ko, katulad ko po na ako po breast cancer ako, kaya malaking tulong po ang sa amin na OFW yung OWA po. Nay, we will continue to pray for your sickness. And syempre, dasal lang po talaga tayo kay Lord. And maraming salamat. Oh, thank you. Okay, so si Nanay OFW, siya po ay dating sumuporta kay PBBM. Pero nung marami siyang naririnig na ng mga paninira kay PBBM, di ba sinisiraan po si PBBM, inatake po ng mga DDS. Biglang iba ang kanyang isip, mga kabayan. Bigla siyang bumaliktad, sumuporta dito sa mga Duterte. Pero napagtanto niya, kalaunan, nalaman niya na hindi pala hindi totoo yung mga ipinapakalat po ng mga fake news ng mga DDS, at nalaman niya na compare niya yung mga ginagawang hakbang ng ating agencies ngayon compare sa panahon ni Digong, ibang-iba ho sa panahon ni PBBM. Kaya siya po ay bumalik, sumuporta na ngayon kay PBBM, mga kabayan. O diba? Totoo naman talaga yan Diba? Ang daming bumaliktad kasi ang dami pong naninira at saka sinisiraan po ng mga DDS itong si PBBM. Ang dami lang na uto, mga kabayan. Ang dami lang na paniwala. So buti na lang, unti-unti na po ditong nalamdagan saka natauhan yung mga dating sumuporta sa mga Marcos, ngayon bumalik ulit sumuporta sa mga Marcos, mga kabayan. At yan po ay magandang balita. Nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bogo City, Cebu upang alamin ang kalagayan ng mga naging biktima ng malakas na lindol at masigurong na ipapaabot agad ang tulong. Binisita po ng ating Pangulo yung mga lugar na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Isa sa mga unang pinuntahan niya yung SM Cares Village sa barangay Colambato kung saan gumuho ang ilang tahanan. Dito nakipag-usap po ang Pangulo sa mga pamilyang naapektuhan upang personal na marinig ang kanilang kalagayan at matiyak na mabibigyan po sila ng agarang suporta at tulong. Tinignan po ng Pangulo ang lagay ng mga residente sa Yolanda Housing Village sa barangay Colambato, isang relocation site para po sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na ngayon ay tinamaan din po ng lindol. Samantala, kasama rin po ng Pangulo ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya, kagaya po na DPWH Secretary Vince Tizon, Tourism Secretary Cristina Frasco, Education Secretary Sonny Angara at PSWD Secretary Rex Gatchalian para masiguro po ang agarang tulong sa mga naging biktima. Nauna na nagpaabot ng pakikiramay po at dasal ang Pangulo sa mga nasawi at naapektuhan po ng lindol at nanawagan ng pagtutulungan upang muling makabangon ang mga komunidad. Samantala, maglalaan naman po ang ating Pangulong Marcos Jr. ng halagang 50 million pesos para sa pamahalang panlalawigan ng Cebu bilang tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon po sa ating Pangulo, tig 20 million pesos ang ipagkakaloob sa mga bayan ng Bogo City, San Remigio at Sogod, habang tig 10 million pesos naman ang ipapamahagi sa Medellin, Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Tabagon at Tabuela. Naglaan din po ang Pangulo ng tig 5 million pesos para sa mga ospital na pinamumunuan ng mga lokal na pamahalaan at 20 million pesos para naman po sa mga ospital sa ilalim ng DOH at Department of Health. Ang lahat po ng pondo ay magmumula sa Office of the President. Binigyang din ng Pangulo na layo ng mga pondo na mapabilis ang pagbangon ng mga naapektuhang lugar, matugunan po ang agarang pangangailangan ng mga mamamayan at mapabuti ang serbisyong panlipunan. Hihiling naman si Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso ng karagdagang alokasyon para sa Emergency Fund. Ito'y para ma-replenish ang Quick Response Fund ng gobyerno sa harap ng sunod-sunod na pagtama ng kalamidad sa bansa. Sa situation briefing kahapon sa Bogo City sa Cebu, sinabi ng Pangulo target nilang may palabas ang Quick Response Fund sa lalong madaling panahon at tinatasan niya ang Department of Budget and Management na tutukan ito. Matatandaan na bago ang kanyang pagbisita sa Cebu, una nang nagtungo si President Marcos Jr. sa mga nasalanta ng bagyong Opong sa Masbate, hindi sa mga biktima ng Super Typhoon Nando sa Hilagang Luzon. Coming from Masbate and coming from Cebu, I will be going to the Congress, the House and the Senate para makapagbigay sila ng emergency funds. Alam ko yung mga QRF, yung mga QRF ng ibang mga agencies paubos na. So, pagre-release tayo ng QRF, yung Quick Response Fund na ginagamit namin para immediately dahil sa especially sa pagdating ng dalawa
ng Nando at saka nung Opong na bagyo na talaga napakalakas. Tapos ito pa, nasabayan pa ng 6.9 intensity ang lindol. Kaya yung QRF para meron kayo magamit, we will have it released as quickly as possible. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 200 million pesos na halaga ng assistance mula sa Office of the President para sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Sa kanyang pagpunta kahapon sa Bogo City na matinding naapektuhan ng malakas na lindol, inilatag ng Pangulo ang tulong pinansyal na ibibigay sa mga apektadong LGU. Gayun din ang pagpapalabas ng 20 million pesos na pondo para sa DOH hospitals habang tig 5 million pesos na pondo para sa provincial hospitals sa Cebu. Bukod dito, inatasan din ni President Marcos Jr. ang DBM na magpalabas ng 150 million pesos na local government support fund sa Cebu Provincial Government habang tig 75 million pesos na sa tatlong pinakaapektadong mga bayan at lungsod. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagbibigay ng 10,000 pesos na cash assistance sa mga nasira ang tahanan dahil sa lindol. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito, tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all the support na binibigay natin. We are providing, I don't think, siguro hindi ko na kailangang ulitin, pero again, we are providing for all of those who have been displaced, lalong-lalo na yung mga nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance, at least sa umpisa, kung kailangan pa nila, baka maulit, titignan natin kung paano na ang takbo ng ating recovery. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagpapatupad ng pag-abot program ng DSWD na layong tumulong sa mga nangangailangan. Kanina, mismong si Pangulong Marcos ang namahagi ng mga kalabaw sa mga kababayan natin na Aita sa Porac, Pampanga. Bahagi ito ng pagbibigay ng Pangulo ng Kabuhayan sa Aita community na pangunahing pinagkakitaan ay pagsasaka. Gaya ng pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop at poultry production. Bukod dito, namahagi rin po ang Pangulo ng mga kagamitan sa pagsasaka at financial assistance. Matapos ito, ay bumisita ang Presidente sa Katutubo Village Elementary School, kung saan namahagi ng Brigada Backpack sa 127 estudyante at 2 units ng Starlink. Wala nang babayaran sa ospital ang mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol na nasugatan o nangangailangan ng atensyong medikal. Sa kanyang pagbisita sa Cebu, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sagot na yan ang zero balance billing. Hindi na rin maghihigpit sa pamamahagi ng family food packs. Dahil kung dati ay kailangan pa ng ticket bago makapila at makakuha ng ayuda, ngayon ay maaari na sila makakuha regardless kung gaano karami ang kanilang kailangan. So anyways, shoutout natin, kasama rin po natin, nandyan si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Luisito Niedo, 123 channel from Ormoc City, Leyte. Hi to Evelyn Garcia, Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Kasama rin natin si Elizabeth Bacolcol, Ashen, Tony De Los Reyes, Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Mineth Borromeo, nandyan rin si Lelebeth Esquita, Marilo Bidnarek, Mercedita Matogina from Kinura, Kalilangan. Hi to Mel Bilaferte, Merjane Tayag, Aurora David, Maricres Ponsiha, Zinaida Sagadraka, Mila Valdez, and hi to Romel Saire. Okay, so mga kababayan ko, alam nyo, nakakatawa talaga yung Senado, no? Kasi nga instead, ang kanilang pag-uusapan doon or pagdidebatihan doon ay kung papaano sila maghati-hati po ng financial support doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo or ng lindol or kung paano sila makakatulong sa ating mga kababayan, iba po ang kanilang pinagdidebatihan doon mga kababayan. Ano si Ivan? Ang kanilang napag-usapan doon ay kung papaano i-house arrest itong si Digong.
Kasi nga 'di ba sila po ay gumawa po ng resolution mga kabayan. Ang kanilang Senate resolution ay hihilingin nila sa ICC na i-house arrest itong si Digong. Meron pong 15 na mga senador na pumabor at meron pong 3 na nag-oppose and the rest nag-abstain mga kabayan. 'Di ba nakakatawa talaga eh? At yun po siyempre ay pangunguna sa Duterte Black. Si Cayetano, itong si Padilla, at yung mga DDS, Senator Crones makabayan. Sila po ang nanguna doon. Diba? Gunggong talaga eh. Hindi nila iniisip kung papaano sila makakatulong sa ating makababayan na naapektuhan ng bagyo at saka ng lindol makabayan. So ngayon, ito'y big deal ho sa mga DDS Crones or yung mga DDS Senators. Bakit? Kasi gusto talaga nilang malaman kung ano ang ginawa ni former Senator Antonio Trillanes doon sa ICC makabayan. Alam niyo ba na ipapatawag nila si Trillanes sa Senado makabayan? Iimbestigahan nila. Di ba magkaroon po ng probe doon? Sayang talaga eh, di ba? Sayang sa time, sayang po yan sa pira makabayan. Magkakaroon ng investigation, isang probe dito kay Trillanes makabayan kasi gusto lang malaman ng mga DD senators kung ano ang ginawa ni Trillanes doon sa ICC makabayan. Ito po ang paliwanag ni Trillanes. Parte nga ng polisiya ng ICC Detention Center, kailangan kahit sino man ang bibisita, kailangan merong consent nung detainee. Ibig sabihin, pagka hindi pumayag si Digong na bisitahin siya kung sino man, hindi mangyayari yung pagbisita na yun. Okay. So, eto na. Punta tayo dun sa mga nangyari. Base sa nakalap natin na impormasyon, walang nangyaring pagkahimatay, kung ano man na unconscious daw si Duterte, hindi nangyari yon. At parte na nga yan dun sa briefing na ginawa ng ICC regarding policies of the ICC Detention Center. Meron silang emergency response team doon sa loob ng detention facility. Meron naka-standby na ambulance, yung hospital 5 minutes away. So walang insidente at any time na nagkaroon ng medical emergency as described by Sara Duterte and yung iba pa sa kampo nila. Besides, part ng polisiya ng ICC ay may access si Duterte mismo 24/7 sa telepono sa kanyang pamilya. So kung meron mang insidente nangyari sa kanya, agad-agad pwede niyang ma-relay yan kay Sara at sa mga pamilya. Pero walang ganon. Sabi ko nga dun sa mga reporter sa mainstream media, reviewin nyo yung mga footages nung interview nila Sara, nila Pulong, kung sino man na bumisita. So as late as before September 23, yung bisita na yon, paglabas nila, ni isa sa kanila wala nagsabing nakausap ko yung tatay ko, hinimatay siya, ganito. Wala silang sinasabi. Bigla na lang dito sa presko ni Sara, para ng ang daming beses na raw nangyari na hindi nila alam. Ba't hindi sinasabi sa inyo? Di ba, ni Digong? Tapos, bakit hindi tinatawag sa kanya? Di ba? Hindi ba importanteng development? So, as far as humanitarian treatment is concerned, alam nyo yung detention center ng ICC, ito na yung pinakang first class na treatment sa mga detainees sa buong mundo. Kasi yung kanilang kwarto, 10 square meters, tapos meron sariling banyo, tapos kwarto ito, hindi ito wala itong selda. Then meron siyang recreational area, may common area siya para makahalubilo yung ibang detainees, may library, may kitchen, may recreation facilities. So talagang para siyang nasa resort. Komportable siya dyan. Tapos yung visitation rights, walang limit.
Kung kailan nila gustong bumisita, yung pamilya, pwede silang bumisita. Walang visiting hours. Yung conjugal rooms, ganun din. Conjugal visits ay wala ring limit. Ang limit lang kung okupado yung conjugal room. So napakaluwag nung sitwasyon dito. Anong tingin niyo objective dito? Meron ba kayo nakikita parang coordinated effort on the part of the Vice President tsaka yung mga ibang DDS? Kasama na rin si Senator Robin Padilla na nagsabi meron daw early signs of dementia yung dating Pangulo. Ano sa tingin niyo objective dito para palutangin ng Vice Presidente and claim na natagpuan daw unconscious? Palagay ko palagay ko ang pakay nila dito, naghanap sila ng alibi to justify yung delay nung confirmation of charges hearing and para dun sa kanilang interim release. Yun ang kanilang objective. They're hoping to sway the ICC judges na kaawaan ito, parang matanda na, ganito. Kaso, hindi nila alam. Meron yung mga, may mga 96 years old nga na mga Nazi war criminals na, na hinatulan at nakadetine, di ba? So, naghahanap sila ng alibi for this. Tapos, ang isa nakalap natin na impormasyon doon sa kampo nila Duterte ay kaya nila pinapospone yung confirmation of charges hearing noong September 23 dahil kumpiyansa daw si Sara Duterte na makakaupo na sila sa pwesto at mapapatalsik na sa pwesto si President Marcos. So, siya na yung magiging presidente. And kung mangyari yon, sila na ngayon ang sisigurado na yung mga testigong nakahanay para laban kay Duterte, tas yung mga dokumento, pwede na nilang masabotahe yung kaso and eventually madi-dismiss. Yun ang kanilang game plan. Okay, very very crucial yung binabanggit yung impormasyon na nakuha ninyo, no? Ano po yung basehan niyan? Na kaya nila pinapospone yung confirmation of charges dahil they were confident na mapapatalsik sa pwesto si BBM that time. Yan po ang nakalap natin mula sa mga informante within the Duterte camp. So they're very confident na mangyayari yan. So yun. Kasi alam nyo, even yung abogado niya, just before, a week before the confirmation of charges hearing, walang galaw about that Then suddenly, merong naisip sila na cognitive decline just a few days before the actual confirmation of charges hearing. So highly suspicious yung timing at ito na nga. Pero ito, ang sinabi nila may cognitive decline kaya kailangan nilang postpone. Nagtalaga na yung ICC pre-trial chamber ng kanilang independent medical experts para ma-evaluate yung kanyang estado. So ongoing yan, malalaman natin yan within the next 2 weeks, after which magde-decide sila kung cleared siya, kung fit siya to stand trial. Baka November ma-resume na yung confirmation of charges hearing. In the meantime, umaasa rin sila dun sa interim release. Pero maraming requirement yung interim release. Sabi, meron na daw third country. Base sa nakalap ko na impormasyon, wala pang pumapayag na bansa. At yung Pilipinas hindi kasama doon sa na yon. So wala pang pumapayag. Tapos diniscuss din sa amin yung mga handful of cases lang na nabigay nila ng interim release. Nagsasite sila example,
Kailangan may terminal illness, pwede siguro yon terminal illness. Or kung may major medical procedure, kunyari heart transplant o kung ano man, then kailangan minor yung case. Yung obstruction of justice, meaning hindi pwede yung principal sa kaso, sa capital crime, no? Sa mga heinous crimes like crimes against humanity na kaso ni Duterte. Wala pang nangyayari sa kasaysayan regarding that. Okay, balikan ko lang po yung binabanggit nyo, no? Yung they were confident by September 23, ma-unseat si BBM. Base sa impormasyon na nakalap ninyo, paano daw nila binalak gawin iyon? Kasi kung September 23 yung confirmation of charges schedule originally, di ba merong malaking rally na September 21? So again, ano raw yung plano nila para mapatalsik si BBM base sa impormasyon na nakuha ninyo? Yung September 21 na rallies, ang hope nila is magkakaroon ng critical mass, yung outpouring ng outrage ng taong bayan, tapos magkakaroon ng withdrawal of support, tapos pauupuin si Sara, similar to what happened nung EDSA 2. Yun yung kanilang formula. Kaso unfortunately for them, hindi ganun yung nangyari. Kaya this is where we are. Kaya nagpa-plan B sila, hoping na lang sila dun sa interim release. Alam naman natin na si Digong magaling magdrama yan eh. Di ba? Sinasabi niyan kung kailan niya gustong kaawaan, kaya niyang gawin yan. Pero nire-remind ko ng taong bayan eh. Sabi ko, teka muna. Huwag niyong tignan si Duterte na ngayon na may edad na siya. Tignan niyo siya nung mga panahon na nagpapapatay siya ng libo-libong Pilipino. Yun. Yun yung kasalanan niya. Kaya siya nakakulong. Di ba? Ito yung kabayaran ng mga kasalanan na ginawa niya sa ating mamamayan, sa ating lipunan. At gusto nating matuloy ito kasi magiging ehemplo ito eh. Kailangan itong maging ehemplo para sa susunod na henerasyon maghuhunos dili yung mga leader natin na gumawa ng mga ganyang klaseng krimen. Di ba? Hinalal ka eh. Binoto ka para pangalagaan mo ang kapakanan ng mga Pilipino. Tapos papatayin mo sila dahil sabi mo addict or pusher. Teka muna, paano mo nalaman? Di ba? Nguso-nguso lang. Ang nangyari, di ba? Naglistahan lang kung sino lang yung nakursunadahan. Maaring sabihin mo ng marami talaga doon, drug addict. Pero di ba pwede mo naman i-rehab eh. Marami tayong mga addict dito sa lipunan. Si mismo sina Senator Robin Padilla, umamin sila na addict sila dati. Si Senator Manny Pacquiao, umamin sila na addict sila dati pero na bago nila yung buhay nila, in a way, naging productive members of society sila. So bakit itong mga mahihirap hindi natin binibigyan ng pagkakataon magkaroon ng bagong buhay? Yun. Okay, bago ko po ituloy yung pagtatanong ko patungkol dito sa sa kaso ni Duterte sa ICC. Curious lang ako, no? Dun sa plot na binabanggit ninyo, sino yung mga sangkot doon? Yung nagbalak na patalsikin si BBM kasi matagal-tagal na rin naman yung ugong na yan, di ba? Destabilization. Mga grupo ng mga Duterte retired generals. Okay. Para maliwanag, ang mga gumagalaw, mga retired. Sila yung gustong makabalik sa pwesto. Ang mga Duterte. Pero yung mga active, so far, hindi naman sila pinapansin. Very loyal sila sa Constitution at sa chain of command. Ayaw lang natin magkumpiyansa na hindi tayo aabot sa punto na magkakaroon ng political impasse na pwede silang mahila either way. So, yun ang ina-avert natin na situation. Did that group teka na nag-echo ko. I-mabit ko muna kayo, no? Yung grupong nagbalak na patalsikin si BBM sa pwesto ng September 21, how close did they get to doing that or achieving that? Sabihin natin yung threat assessment, nasa
medium eh. So, hindi siya umabot sa very high threat assessment kasi parang by chance eh. Yung sumakay lang kasi yung mga Duterte doon sa genuine outpouring of support ng civil society, estudyante, simbahan, yun, yung iba pang mga sumali na talagang gusto lang nila mag-express ng kanilang outrage sa mga nangyayaring flood control scandal. Gustong sumakay ng mga maka-Duterte at ipaling ito into a call for the resignation of President Marcos para tapos mag-withdraw ng support yung armed forces. Hindi sila nag-succeed kasi very clear dun sa mga naging understanding ng mga leaders nung rally nung September 21 na hindi mananawagan ng ouster or resignation ng presidente. So, nag-fizzle out yung plano nila. Pero, the threat is still active. Because of the volatility of the political environment, susceptible siya for another political impasse. Kaya, yun ang kailangan bantayan natin. And how vulnerable do you think the president is given the gravity of the scandal involving the flood control issue na clearly at yung ginagamit ng mga DDS para manawagan na patalsikin siya? Nakikita natin ito sa social media. To be honest, nakikita ko siya na close na siya dun sa EDSA 2 political environment. During that time, di ba, may impeachment, and prior to that, may mga exposés. So, ando dun tayo. Ang pinakang wala na lang natin ay yung second envelope scenario. So, kaya, let's hope hindi tayo mabot doon. But at this point in time, hindi natin alam if the situation continues to escalate, edi abot talaga tayo doon. Pero kung ma-de-escalate siya at matanggap ng taong bayan yung mga policy alternatives ng Marcos administration, edi malalagpasan itong krisis na to. And so far, how do you think is BBM handling this? Kasi nanganganak yung issue ng flood control, no? Paakyat ng paakyat, iba dinidikit na sa doorstep sa Malacanang. And so far, how would you assess the way the president and his team have been handling this? Masasabi natin na meron sanang may ibang direksyon na ginawa. Pero water under the bridge yun, Christian eh. I think we are where we are at this point. Kaya mas magandang doon ang tignan natin. Kasi may mga missteps eh. May mga missteps. May mga... Like? Well, unang-una, yun nga, yung parang na-shotgun eh. Na-shotgun, di ba? Yung pag-approach sa issue. Tapos, hindi na control yung narrative na gusto mo. Ano bang gusto mo mangyari dito? So, marami nang nagsanga-sanga. And of course, initially, hindi nila na-control yung Senate. Then, eventually, nagsakom sa pressure dun sa House. Tapos may mga itinalagang mga Ang mahirap kasi dito at this point yung dual allegiance. I believe there are people close to the president or nasa inner circle niya na may taya sa dalawang kampo. Yun ang mahirap. Kasi hindi mo alam kung sino yung amo niyan. Di ba? Kung nalooban ka na, di talagang hihina yung depensa mo. Would you consider as a missed opportunity yung hindi pagsuporta ng Pangulo doon sa impeachment ng Vice Presidente? Kasi publicly sinabi niya ayaw niya. So, na-impeach yung Vice Presidente,
pero na-dribble big time sa Senado sa pangunguna ni Chis Escudero at ito nalusutan so far ng Vice Presidente. I think that's the first blunder na nagawa. At alam mo hindi naman tayo naive din na to just swallow yung ayaw naman ng impeachment kasi parang afterthought yun eh. Kasi alam naman natin, it was the son of the president who signed first. And alam natin, the son of the president, Congressman Sandro, will not sign it as the first signatory kung hindi nagpaalam sa tatay. Di ba? Ako, I believe that they wanted it at that time. Pero because of the influence ng mga nanloob sa kanya, yung may mga dual allegiance, nasway siya doon. Na tipong because of the dismal performance ng midterm elections, kailangan mag-change ng direction, and first order of the day is i-dismiss yung impeachment. Alam mo, hindi ko makonect nga yun eh. Hindi ko makonect yun. But they were able to sell that idea to the president. So, yun na ngayon yung naging track. But ultimately, call ng mga senador eh. Nakita naman natin how that unfolded. So, that's the first major blunder. Dapat kung, imagine mo, kung natuloy yun, ibang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin, yung mga kalaban nila, which is the Dutertes. Yan nangyari because yung mga advisors na may dual allegiance, in-advise nila yung presidente na ibalik mo yung mga kanyon mo papaloob. So, kinanyo nila yung sarili nilang barko. Ay di ngayon, ang dami ngayong butas na kailangan tapalan. Sino ba itong mga kakampi ng Pangulo di umano na binabanggit ninyo may dual allegiance? Siguro I'll name one, itong si Toby Chanco. So, yan yon. Kasi I'll tell you, siya yung ginawang campaign manager ng Alyansa. By his own admission, hindi siya nangampanya sa Mindanao. He practically gave away Mindanao doon sa kalaban. And for that, natalo. Biruin mo, ang dami nila, bastante sila ng resources. The whole government propaganda machinery at his disposal. Tapos natalo ka. Tapos nung natalo siya, nagngangawa siya na ang reason daw yung impeachment. Ha? Di ba? Incompetence yun. Pero we found out, he was working for the other side kasi hindi nga siya pumirma ng impeachment. Pumayag na yung boss mo. Di ba? Pumirma, tapos siya hindi siya pumirma. Napakalaking red flag nun. So, yun, tapos nag-aspire yun na maging speaker. So, ang tinarget niya yung si Romualdez. Yun ang naging primary preoccupation nila. Binulungan na kailangan matanggal. O di ngayon nung natanggal, ang sinabi nila, ang mawawala yung problema pag natanggal. O di, tinanggal. Nawala ba yung problema? Hindi naman nawala. Ngayon, at the doorstep na ng Malacanang, yung problema. Because they listen to such people as Mr. Toby Chanco. Okay, puntahan natin itong update sa kaso po ni Rodrigo Duterte. So meron ng formal recommendation yung ICC prosecutor, 3 counts of murder, kaugnay dito sa crimes against humanity. Basically, ang curiosity ng marami po ditong Pilipino na nagbabantay dito, sino kaya yung susunod dito kay Rodrigo Duterte na ipaaresto? Siguro i-consider na kasabwat doon sa pagpapatupad ng madugong drug war. Ang maliwanag dito si Bato de la Rosa at si Bongo. Sila na yung mga susunod. Maaring sabay o maaring may maunang isa.
Kung meron mang pangatlo, baka ito si Albayalde. So yan na yan. Hindi kasama si Aguirre, at hindi kasama si Sara Duterte. If it were up to us, why not? Isama yan. Pero it's not. So evidence-based yung mga prosecutors, and based on their assessment, yung ebidensya would be enough for the two but not enough for the others. So kung sino man yung nagsabi na kasama si Aguirre, hindi po totoo yun. Maaring na-mention siguro sa mga dokumento, pero hindi siya kasama sa case build-up as far as I know. Dito kay Bongo tsaka kay Bato, ano yung, base sa impormasyon na nakalap ninyo, ano yung directly mag-ugnay sa kanila base ron sa mga ebidensyang meron dyan sa ICC? Si Bato, almost the same yung set of evidence nila ni Digong. Siguro kasi sumobra-sobra yung ebidensyang naipasa natin para kay Duterte. Yung kay Bato, nag-overlap siya. Siguro mga 90%. Yung kay Bongo, may overlap, pero hindi iba. Kumbaga ibang track siya. So itong kay Royina Garma, very critical ito para dun sa kay Bongo na case. Yun. Paki-explain. Yes. Paki-explain po yung yung crucial presence or testimony ni Royina Garma that could link Bongo. Okay. Kasi ganito, based dun sa kumbaga yung buong picture. Si Duterte yung nag-set ng policy. Si Bato de la Rosa ang nag-execute through the PNP. Ito yung nag-sow ng terror sa buong lipunan. Ito yung mga pinapatay sa bangketa, nanlaban, yung may mga homicides under investigation. Ito yung mga pinapatay na sinasabi nila vigilante, pero mga police or mga assets ng police din yung tumira. Dito naman sa kabilang track, si Bongo, Leonardo, and si Garman, kasi siya yung kinonsulta sa pag-build ng death squad under Bongo. Ang target nila dito, yung mga karibal nila Michael Yang, nila Duterte, na mga drug lords. Ito yung mga Chinese na tinira, tapos yung mga ninja cops na hindi nila kasama sa distribution system nila. Yan yung kay Bongo. Leonardo, tapos si Garma. Yan yun. Kaya yung mga pinatay dun sa Davao Penal Colony na mga Chinese, ito mga karibal ni Michael Yang at ni Duterte. So, ito yung special ops nila. Ito yung kay Bato, ito yung regular operations. Yung incidentally, pinapa-aresto na si Royina Garma at si Leonardo, kaugnay naman dito sa murder ni Wesley Barayuga, yung dating board secretary ng PCSO. We understand wala ngayon sa bansa itong si Royina Garma, no? Pero do you see this as a possible complication, itong kasong kinakaharap niya rito domestically, doon sa kanyang inaasahang pagtestigo po dyan po sa ICC? No, kasi ang basehan natin dyan, yung nangyari kay Arturo Las Cañas, na siya din naman, kinasuhan siya nila Duterte, hinahabol nila yan. Kinaan sila ng passport, pina-issuehan ng red notice sa Interpol, pero nalabas siya just in time. Then eventually, since testigo nga siya ng ICC, it was the ICC itself who took Las Cañas off the red notice list ng Interpol. Kasi merong cooperation agreement ang ICC at ang Interpol. At alam ng ICC na yung pag-i-issue ng red notice is a way for the mga dictators na
may mga kaso sa ICC para habulin yung mga testigong nagtatago. So, nasusupersede yung red notice coming from a member country ng ICC. So, nakita na namin yan. Natanggal si Las Cañas sa Interpol red notice. So, I think ganun din ang gagawin kay Garma. Nasaan na po pala ngayon si Ruyena Garma? Di ba yung huling balita, nandun siya sa Malaysia? Would you know kung nasaan siya? And siguro kung hindi naman you're not at liberty to talk about it, how about her safety and security? Ang masasabi natin, base sa nahagip nating balita, she is in a safer place now. Nakalabas na siya ng Malaysia. Okay. Dito sa possible arrest ni na Bongo at saka Bato, sa tansya ninyo, of course, ang talaga makakasagot lang nito yung ICC. Pero sa pagtayaan ninyo, mukhang kailan kaya lalabas yung arrest warrant na yan? Okay. Ang base sa nakalap nating informasyon, baka mauna si Bato at susunod si Bongo or we're hoping na sana sabay. To be honest, sige, to be safe, by February, baka out na yung warrant para sa dalawa. So, next year. Next year. Oo. Latest yun. The latest. Pero, baka bago magpasko, lumabas yun sa kanya. Pero, yung kay Bato po. Baka. Pero sabihin na lang natin basta February na lang para mag-relax muna siya. Para habang papito-pito siya, kung biglang lumabas, oops, napaaga pasensya na. Di ba? Ganoon lang yun. Di ba? Takot na takot talaga sila dito kay Trillanes Makabayan. Talagang tinik sa lalumuna ng mga Duterte cronies itong si Trillanes. Kasi nga si Trillanes mga kabayan ko, talagang credible eh. 'Di ba? Noong unang panahon, hindi tayo naniniwala dito kay Trillanes kasi nga siya po ay sinisiraan po ng mga Duterte supporter makabayan. Pero unti-unti na po nating nakilala itong si Trillanes makabayan. Nalaman na natin na itong si Trillanes nagsasabi talaga ng totoo, di ba? Kaya nga itong si Trillanes ang kanilang tinik sa lalamunan makabayan. So anyways, shoutout natin. Kasama rin po natin si Jolito, Mancinido, High Suprema Herdan, Eb Chu, Nelson Carabana, Jo Marie Dioso. Nandyan rin si Hale Olyor, High to Tatay Pisok Vlog, Jolito Nakawa, Tabarno Elsa, High to Eric Enly, Remedios Morales Bolahan, nandyan rin si Miguel Kulong, Papsi Zerip, Edwin Santos, Ernie Aquino Garillo, nandyan rin si Mamsi Ed, Merly Hakuba, Elmer Pinaranda, isatat natin si Jeco Jerry Cabreros, Jolit Sunakawa, Tabarno Elsa, Flor Abuho or Ibuho Dicano, nandyan rin si Merly Hakuba, Mens Niyaka Nolpes, Lacson Reduma Rosabe, hi to Joel Javier, Trinidad Lozano, and hi to Merna Borromeo. Okay, so mga kababayan ko, yan natin mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong araw na ito, sa gitna ng mga unos, lindol at bagyo na dumarating. Kayo lamang ang aming sandigan at kanlungan. Naway pagkalooban ninyo kami ng lakas ng loob at kapayapaan ng isip upang malampasan ang bawat pagsubok. Dalangin din namin ang lahat ng biktima ng mga nagdaang kalamidad, ang mga nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. O Diyos, yakapin ninyo sila ng inyong pag-ibig, pagalingin ang kanilang sugat at takot, at ipadala ang mga taong magiging daluyan ng tulong at pag-asa. Naway mabuklod-buklod kaming lahat bilang iisang bayan upang maging liwanag sa isa't isa. Dinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen.
So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong